Magandang makulimlim na araw sa inyong lahat mga kamatyas. Dito po sa amin sa Cavite ay makulimlim. Ayan. At ngayon tuloy pa rin tayo sa pag-update sa ongoing na freestyle Grand Slam na ginaganap po ngayon sa Las Vegas at talagang big time na ang champion ay tatanggap ng $200,000 at maki-update tayo dito kay Wesley So dahil siya po ngayon ay nasa lower bracket, quarterfinal at ang kalaban niya dito ay si Sam Sevian. First game pa lang nagkapisakan na sila at susunod natin ang laro ni Magnus dito sa lower bracket at bago tayo maki-update naman sa kaganapang nangyayari sa upper bracket, especially sa nagpabagsak kay Magnus sa lower bracket na si Levon Aronian. Yan po ang sikat na sikat ngayon na maputok talaga sa buong mundo. Ayan, okay. At bago tayo magsimula mga kamatsas ay atin munang sagutan ng palagian nating iniiwang daily puzzle natin sa Internet Chess Club. At ito po, congratulations sa mga nakakita ng simpleng pitik na capturein muna ang bishop, obligadong capturein ng tore kasi kung queen po ang pangka-capture makukuha ang bishop. At may simpleng pitik, brilliant queen sacrifice, queen c8. Ang purpose po ay malibre ang back rank, matchas ang blocking. Okay po? Ayan, sa end part po ng video natin ang mga shoutout sa mga nakatamang sagot. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Ano kaya dito ang brilliant idea na i-apply uli ng white? Bahala na po kayo mga kamatsas, okay? At click nyo lang po ang missions. Ito po yung all-in na, nandito na lahat. Pag kinilik nyo ang missions, nandito po yung inyong mga performance na magagawa sa iba't ibang progress at iba't ibang challenges. Especially po pang training ito sa mga beginners to intermediate and up to the advanced levels. Ayan po, no? Nag F4 si Sevian. Kumbaga sa chess ay birds opening. Ayan, may threat kagad dahil nga po ay fish random. Ayan, may mga ganyang pambulaga. Unang tira pa lang, may threat na kagad sa A7. Ayan, birds opening, no? Pero nakita kagad ni Wesley. Dito kailangan matibay ang mata mo no? Ayan, hindi na po natin mabago yung design ng board mga kamatsas ha. Medyo alam kong ano sa mata no? Pero hindi ko mabago kasi ito talaga ang board design ng chess.com pagka fish random. Kahapon naka-green pa 'Di ba? Dito di na po kayang baguhin kaya pagpasensyahan niyo na po, pagtiyagaan na natin. B6 para maharangan ang threat sa A7 at the same time ay diretso na po sa development papunta sa B7. Nag B4 para i-develop naman ang bishop kagad sa B2. Nag E5. Yan ang matinding tira dito mga kamatsas. Napabilib ako sa tinira ni Wesley kasi biruin nyo, sacrifice yan no. Malalim pala laman yan. Sabay F6. Hamon kagad no ng pawn ulit at may threat doon sa A2 ganun katindi. At nag knight B3. Obligadong i-address kagad yung atake doon sa A2. Bakit po? Pag kinapture ang pawn sa F6 may ganun no, double yan. Masakit yan, mamimili ka. Ano ibibigay mo? Ano ililigtas mo? Tore o knight? Ang galing no? O, kaya dito, minabuti na lang na mag knight B3 at nabawi kaagad ni Wesley yung kanyang sacrifice pawn. At nag bishop B2, atake, nag E4 in advance at nag queen D4. Ayaw tantanan ang pawn na yan At nag bishop B7 depensa, nag E3 para makahinga na ng development ng light square bishop, nag bishop E7 simpleng develop din pero meron din pong sundot na bishop F6 na nakaka-pressure din ang dating. Nag B5, ayan, extra space sa queen para kung atakihin man makakapunta sa A4. Imagine niyo po para may pang-atake sa A7. At dito ayun na, nag-castling na at sa real chess ay castling queenside. O ulitin ko po. Ayan didikit nyo lang sa tore, ayun, proper castling queenside. Hindi po ang tore ay lalanding sa C8 tapos yung king sa B8 Parang real chess castling din po yan, mapuposisyon sa castling queenside. Ayan. At dito nag bishop C4, tinusok muna ang reyna, umilag si Wesley at nag bishop D5. Ang plano, bukod sa i-exchange ang fianchetto, palaglagin or pabagsakin yung pawn sa E4. Agad namang inalertuhan ni Wesley ng Queen F5 para hindi bumagsak yung pawn. In exchange na, King takes B7 at nag-Queen A4. Ayan, bukod po sa may threatening check dyan, yung knight magamit sa D4. Ibakante yung D4 square para sa knight. Para ma-activate, no? Para mas may gamit. At nag-Rook F8, syempre, develop. Knight D4, Chumek,
King C1 ilag lang at nag-rook F2. Agad namang ginulo ni Wesley. Iba na yung merong control sa second rank eh. At nag C4. Ayan. Siguro pakiramdam ni Sebian sa kanyang posisyon na ganito, medyo masikip nga naman. Parang di makahinga, yung knight hirap gumalaw, o kaya sinipor niya para may extra square. Pero hindi po nagustuhan ng Stockfish computer engine ang tira na yan. Ang accurate move sa computer ay Bishop A3, Hammond exchange sa dark square bishop. Pangalawa ay G4. Medyo malalim tong G4, sacrifice. At may H3. Ayan, no? Para siguro mag-G4. Malalim eh. O, balik tayo sa ginawang C4 at natumbukan naman ni Wesley ang tamang tira Bishop C5 mga kamatsas. Para siguro ito timing na dahil malakas yung knight, i-exchange yan dyan. So may ganyang timing ako nakikita na kapag na-exchange dyan, biglang papasok ang reyna doon. Kumbaga, ido-dominate ng lubos yung second rank. Yan, okay. Pero, nag-knight EC2. Kumbaga, kung kakapturein ito, may kahalili, knight din ang ipangkakapture para mapangalagaan ang square E2. Pero kapansin-pansin po dito mga kamatsas, no, na yung pawn sa G2, binibigay na ni Sevian. Yan, no? Pwede nang capturein yan, libre. Pero, hindi inintindi ni Wesley. Nag-knight to D6 lang siya. Bakit? Kasi po, kung kakapturein ito ang laman na gusto ng computer. Bishop to A3, ayun. Kumbaga, bababa yung evaluation bar. Kumbaga, parang pamigay na pala yung mga pawns na yan. Ano? Importante, makabilis ng atake or maka-counterplay dito ang white. Nagtumpukan sa queen side eh, no? Iwan na iwan yung king side, pero yan daw ang mainam. Pero balik tayo mga kamatsas. Sa ginawa ni Wesley, nag-knight D6 muna, kumbaga relax lang siya, di siya nagmamadaling pitasin ang pawn sa G2. Nag-bishop A3, ayun na nga, itinuloy pa rin ang plano at nag-rook F8 battery. No, bukod sa kakapturein ito, meron ding idea na mag-rook F1 check, ma-exchange ang mga pyesa dahil babagsak na nga po yung mga pawns eh. Iwan na yan eh. Kaya sa isip ni Wesley, i-endgame na lang niya at mapitas niya ng simple yung mga pawns. Pero nag-rook E1, bahagya munang umiwas at nag-queen F7, tiniret naman ang weak pawn sa C4, kinapture na ang bishop, capture at nag-knight C6. Yan po mga kamatsas ang palaisipan dito na balagbag na tira na ginawa dito ni Sam Sebian. Pero dito mga kamatsas, ang tunay na diagnosis, no, na talagang totoo na laman ng posisyon ay yung evaluation bar. Negative 3.20 na mga kamatsas ang lamang dito ni Wesley. Ibig sabihin itong knight B6 ay balagbag na medyo bluff move, nang bablap lang. Ayan, kinapture lang ni Wesley, hindi siya na sindak, no? Hindi siya natinag at kinapture, king C8 at nag-queen takes A7. Meron kasi siyang knight B6. Ayun, nabuhay na rin yung knight niyang ipit na ipit sa A8. At pag knight B6, wala naman palang matchas kasi walang queen A8, may knight. Wala namang sacrifice, walang kasunod. Kumbaga, bluff lang yung sacrifice ni Sebian eh. O A4 para titirahan ng A5, pipiliting mapaalis yung knight, pero kinainan lang ng knight takes C4, A5 at sinundan pa ng malakas na queen D5. Syempre, mas matindi ito, threatening matchas kagad instantly. Nag-knight D4, wala na eh. Kasi po kung mag-rook D1 lang, kakapturein lang ng tore. Walang pamigil, walang awat. Grabe tindi ng ginawa ni Wesley dito. Kaya napilitan si Sebian na ipangharang na lang ang knight, kinapture lang, kinapture and then sinimplihan lang knight takes B6. Wala pa rin pong gulo-gulo. Queen B7 checking D8 check. Wala, may harang lang eh. Bitin pa yung pawn, may capture doon, tapos threatening matchas, multiple threats ang paparating, may queen C4 pa, at nag-rook B2 na lang para kahit papaano ay masuportahan yung pawn sa D2, pero dito po sinimplihan nilang ni Wesley yung mga bagay-bagay. Rook F1, pamatchas na rin po. Bakit? Nag-resign na si Sebian kasi wala eh. O saan pupunta? Anong gagawin? Pag kinapture, matchas eh. Oh. Ayan. Kaya yung second game, sinimplihan lang ni Wesley ng tabla. Sa makatuwid, buhay na buhay si Wesley dito sa lower bracket at going to semifinal na sa lower bracket. Okay, hindi na siya pwede matalo dito. Wala nang bababaang mas lower sa lower bracket. Dahil yung upper bracket po, kapag natalo, mapupunta sa mga nanalo sa lower bracket. Yun ang kondisyon eh. Kaya yung kanilang
first round Ruby, napaka-bearing nun eh. Kasi dun malalaman kung sino mapupunta sa upper bracket and lower bracket. Ang galing ng format, ano? Ayan, okay. At dito pa rin tayo sa lower bracket. Ano naman ang nangyari kay Magnus na tinamaan talaga, nadagukan doon sa upper bracket. Nadagukan ni Lebon Aronian. Kalaban niya dito si Vidit. Maki-update tayo. White dito si Magnus sa first game at nag F3. Ayun. Kanina F4 tinira ni Sevian. Birds opening. May threat kagad sa A7. Pero dito may threat kagad sa A7 din. Pero F3? Ano diskarte ni Magnus dito? Nag Knight B6. Hinarangan kagad ng Knight. Dito po kasi sa ginawa ni Wesling B6 para makadevelop kagad ng Bishop. Pero napansin nyo, ang tagal bago makadevelop yung Knight. Ang pangit, no? Ipit sa A8. Kaya dito ginawa ni Vidit, buhayin na lang yung Knight. Na-develop na pang-cover pa sa A7. So parang in-improve ni Vidit eh. Nag C4, okay, sacrifice pawn pero may threat pa rin doon. Nag F6, threat sa C4, pinatibay ni Magnus ang C4 at nag E5, okay, para makahinga, makalabas na development ng Bishop. D4, binasag ni Magnus at dito sinabayan ni Vidit ng D5 para makatempo na ready to development na yung light square bishop. So ang ganda ng D5, nagustuhan po ng computer engine. At dito C5 lang ni Magnus, takbo ang knight and B4. Kumbaga sa pamamagitan ng mga pawns na ito ay makakapang-ipit sa black. Nag Queen E6, ayan, unti-unti ng buhay ng mga pyesa. Knight B3, B6, ayan na, nagbabadya talaga dito si Vidit na gusto niyang basagin ang mga pawns na yan. Nag Knight D3, okay, gising-gising lang sa mga Yokababs. At nag A5, talaga nga naman konteryado ni Vidit yung pawns na yan basagin. Biruin nyo, itong pawn C5, may tutok, may tutok, may tutok. Ang cute ng pambasag niya. At ayun na, nainis na si Magnus, o sige, basag ka ng basag, capturing ko yan. Yun nga lang po, hindi na sustain ni Vidit. Bad move ang tira na yan. Sa computer po, ang gusto ditong tira ay Queen to C6. Napakalalim na po niyan. Kasi unang-una, pag Queen C6, papakapturing pa ng isang pawn uli. Malalim. Pag kinapture, sabay kakapturin lang, tapos mag-E4. Ayan. Etc. etc. Sa madaling sabi po, yan ay malalim na perspective na computer view talaga. Sa human side, wala, mahirap nating maabot diyan. Balik tayo sa ginawa ni Vidit na simpleng BTX A5. So hindi pa po makapture, ano? Dahil nakapin ang tore sa B1 at nag E3. Ayan, todo-todo patibay lang ng pundasyon si Magnus. At nag Bishop to A6, tineret, pressure muna sa knight. At nag Queen F2. Ayan na, buhayin na ang natutulog ng mga pyesa. Nag G5, isa na naman pong questionable ang tira na yan. Kumbaga, ano plano mo dyan? Naninindak ka lang yata. Yan ang sabi ng computer. Oh. Ang gusto po ng computer dito, A4. May pitik kagad ng atake. Yan ang gusto ko sa computer eh. Ramdam mo kagad on point yung tira eh, no? A5 may pitik kagad eh. Tapos Bishop B5. Plano magpipin. O di ba may pitik na naman. Isa pang tira Bishop C4. Ayan, may pressure din, may pitik. Puro may pitik. Yan ang nahalata kong gusto lagi ng computer. Laging may laman. Bawat tira laging may paparating. May pressure na dala-dala. Ayan. So ito pong G5 parang medyo nabagalan ng stockfish na ano plano? Bakit yan? Diba? At nag Queen C2. Okay. Kumbaga inilapit ni Magnus yung kanyang reyna dyan para makasigurado yung tore ay hindi na nakapin. And isa pa po sa nakikita kong plano, ready to capture na yung A5. Ayan, papatulan na talagang capturein ang libreng pawn dahil may suporta na yung tore. At dito nag E4, bumasag si Vidit, kinapture lang, capture, and knight to B2. Ayan, nakikita ko dito bukod sa pwedeng i-maneuver to C4 ay mapigilan pa yung pagtulak ng pawn sa A4 kasi may knight B2 na. Nag F5, ayan, inayos muna dito ni Vidit, pinaganda muna niya yung pawn sa E4 and then yung F5 para bigyang space yung knight na gumanda rin ng forma dahil pangit po talaga yung knight sa E8. So kailangan bigyan ng buhay at dito nag Bishop C4. Okay? Pinang tempo threat in exchange, knight takes C4 at dito nag knight F6 at dito napansin ko mga kamatsas talagang hindi na binigyan ng panahon to, no? Ano ba meron? Kasi pag knight F6, kinapture lang eh. Di klarong one pawn up si Magnus. Buong-buong isang pawn.
Pero ang tanong ko, bakit kaya hindi mo na iligtas? Pag nag-A4, magda knight B8 mga kamatsas. Kumbaga, pag kumapture dito, capture, ang alalahanin siguro dito ni Vidit, baka mamaya maka Queen B7 tapos Knight B6 check, mga ganun. Kumbaga, magiging way para makapasok ang Reyna. So parang mas natakot siya doon, kaya tanggap na niya na, o sige, sa'yo na yan, develop na lang ako. Ayun, Knight EF6, Knight B takes A5, Knight D5, okay? Improve the knight's position at nag-castling king side. O ayan, teka muna mga kamatsas ha. O, bagamat malayo ito, dapat kasi nasa E1 yan, di ba? Sa real castling ng chess. Pero nasa D1, parang ang layo-layo. Pero pag tinouch mo yan, automatically mag-real chess castling king side. Okay, sana po matuto na tayo ng rules of castling ng Fischer Random. O balik tayo, nag-bishop G7, develop lang si Vidit pero nagpataas ng evaluation bar advantage ni Magnus at nag-C6 lang. Pampatanggal sa dumidepensa sa tore, napilitan na si Vidit na kumapture sa tore, capture, Knight 7, B6 pang bara at check, King E7, chumek ulit na nandyan na po yung mga matutulis na pang-atake, Knight C5, inatake ang Reyna at dito po mga kamatsas, nag-decide si Vidit ng pambihirang decision, nag-Knight C4. Sinacrifice yung Reyna. Teka muna mga kamatsas, no? Liwanagin muna natin. Ano ba ang malalang paparating? Bakit kailangang ibigay yung queen? Bakit kailangan ibigay? Halimbawa kung pagpalagay natin, capturing na natin yung pawn sa C6, ano meron? Magda Knight E5. O edi atras natin, Queen E8. Ilag lang. Knight takes E4 check. Grabe pala ka lalim nun. Malalim. King E6, Knight takes G5 check. Grabe pala yun. Gwardyado yung dark square eh. Hindi pwedeng ay grabe. Mamamatsyakaw ng pagganong-ganon lang matchas. Ganun pala laman nun kung pagpalagay nating ipagtatakbo mo yung Reyna. May Knight takes E4 nang paparating. Ganun na pala kalala yun mga kamatsas. Tindi. O kaya dito, wala, nag-decide na lang si Vidit na capturein yung knight, exchange, pero dito mga kamatsas, talagang hindi na ubusan talaga ng panggulat si Magnus. May brilliant na binitawan dito, napakagandang tira. Gustong gusto ng computer engine, ipapassel ko sa inyo, why to play, find the brilliant move, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Kaganda ng tira. Rook takes F5. Congrats sa mga nakakita. Ang lupit ng tira na yan, no? King takes, Queen F1 check, capture, and then yun. Sinimplihan lang, ano? Pero, nagkaroon ng timing na ganun. Wala na. Kulang na to sa black. Bishop B4 at nag-G4. Bishop D2, dinipensahan. Rook A3, dagdag pressure. Queen C2, ayun na naman, no? O, nag-Rook D3, binarhan, nag-A4, yun lang. Yun lang. May panggulong paspon. Bishop H6, buhos na buhos sa E3, A5. G3, ano plano niyan? Kinapture lang. Knight takes E3, at nag-Queen C1. Pin sa Knight, hindi na po maka-alpas yung Knight sa E3 dahil napakalakas ng pin. At dito po tapos may patulak pa na A6, A7, unstoppable na rin yata. So dito po, niresign na ni Vidit. Okay, nanalo sa first game si Magnus. Yung second game, hindi sa tabla, nanalo pa rin si Magnus. Kumbaga siguro nag-take risk na si Vidit na matatabla, pinili, talo pa. So okay lang. Ganun talaga eh. So 2-0 ang naging score. At ngayon naman mga kamatsas, bago natin tingnan ng bracket, no, ay upper bracket muna tayo. Laro naman ni Lebon Aronian na talagang tuwan-tuwa ang marami ngayon eh. Tingnan natin. Kalaban niya dito, napakalakas pa, mamaw pa, Hikaru Nakamura. Sa upper bracket, continuous pa rin. Kumbaga ano pa rin, 10 minutes lang ang time control nila. Okay. Nag-E4, E5, B4. Okay, may threat na ba? O wala namang threat. At nag-D6, Knight to G3, Knight to G6. Okay, labas lang, develop. Nag-D3. At nag-Bishop to E6, ayun,
Teka muna. Tingnan nyo po dikit na dikit yung king pero pwede yan, castling yan. Ayun. Castling king side in real chess. Okay, nag knight d7, knight c3, nag c6 at nag queen b2. Okay. Ako nagkakaroon na ako ng hint sa diskarte ng Fischer Random. Unti-unting iangat-angat mo lang hanggang sa ma-develop mo na parang opening ng real chess. Kahit pa unti-unti lang. Ito pong bishop e3 ayaw ng computer pero kung ako po ang magbabasa nito, okay lang eh. Ang gusto ng computer, ano bang analysis niya? Knight ce2. Nakikita ko dito babasag kasi ng f4 eh. Maganda kasi yung basag f4 pero lagyan dapat ng knight. Ayan, kasi kung i-f4 kagad, exchange, sayang yung bishop dark square eh. Ayun, pero balik tayo, nag bishop e3, nag h5. Gusto naman ni Levon, kulitin kagad tong knight na to sa g3 at nag d4, another bad move by Nakamura. Ayan, ito po, isang game lang ang pinili ko sa kanila, yung best game na nila tapos malalaman na kagad natin yung best result. So dito po ay dapat ay knight f5 na daw. So good na para may threat doon sa d6. Okay, pero hindi ginawa ni Nakay, nag d4 siya, nag queen to c8, f3, nag h4, ayun, threat ang knight, nag knight ge2 at nag bishop c4, tusok, at nag knight b1, mukhang lilipat po maneuver to d2 para mapaalis ang bishop na nanunusok, at nag d5, sinabayan na ng pasabog sa sentro, ginulo ni Levon Aronian pala. Gulo niya dito knight d2, bishop a6, ayun, na bad move. Ang gusto po ng computer para tipid sa tempo, tagpasin na yan, and pag nag-bishop takes e2 and then e takes d4, pag nag-bishop takes d4 tapos knight f4. Oo nga. Maganda nga. Tapos may h3 pa ako nakikita, may tension sa e4, perfect for black mga kamatsas. Hindi pa rin kasi makapture yung kasi bitin yung bishop eh. Galing. Galing no, maliwanag sa computer talaga yung planuhan. Balik tayo. Pero nag-bishop a6 11 at nag-a4. Na bad move na naman si Naka. Pero ang plano niya simple lang, magbi-b5, kukulungin ang bishop sa a6 mga kamatsas. Ayan, balik tayo dito sa ginawang a4 pero dapat daw po c4 ang gusto ng computer. Grabe kalalim tong tira na to. Ang lalim. Okay, balik tayo sa a4. Queen d7, inikisan dapat daw po tira e takes d4. Bishop takes d4 tapos bishop takes e2. Ang gulo-gulo kasi. Ito na yung portion mga kamatsas na magulo talaga kasi lalo na may mga tension sa sentro. Dapat alisto talaga. Balik tayo sa Queen D7 11. Nag C4. Ayun, nakita na. Naihabol dito ni Naka yung C4. Kinapture and D5. Pero, bad move. Dapat daw po ang tamang pang sustain ay Queen C3. Grabe, malalim tong position na laban nila. Malalim. Bishop to b6, ayun, dinungawan, exchange. Knight to c3 para may depensa. In exchange na at nag b5, pinagtiba yung c4. Capture, takes, at nag bishop e2 para babawiin yung pawn sa c4. At dito nag knight f4, okay. Sinugod ang bishop, kinapture ng knight, takes, and the queen takes b4. So dito po ay kitang-kita klarong lamang ng isang pawn si Levon. Nag-rook a1, another bad move kay Naka. Ang daming bad moves si Naka, parang sunod-sunod rook a1. Accurate move daw ay rook 2, c1 or queen 2, a2. Yan ang accurate move. Pero rook a1, nag-rook c8, ayun, tineret, good move, accurate yung tira ni Levon. Knight b2, knight h5 para pupunta sa f4. At nag-knight d3 threat sa queen para may pangsalo na rin sa f4 na papalundag na knight na yan. At nag-queen b6, pinin ang tore at dito po nag-queen f2, anti-pin at nag-rook c3. Okay? So para di makapalag yung knight, may capture sa e3 at dito nag-rook e1 para makaalis na po yung knight at sapat ang suporta ng tore. At nag-queen d4, yakap muna sa pawn para hindi makapture yung pawn e5. At nag-knight c1, walang magawa dito si Naka, parang hirap na hirap kay Levon Galing ni Levon ngayon na kondisyon knight f4. Para sa akin po, ang ganda nito kasi pormadong pasugod. Pero
accurate move pala ay Rook H6. Yan pala accurate move para mabuhay na yung tore, no? Ma-join na. O Rook C6 o Rook B6, mga ganon. Ayun, pero nag Knight F4, Rook takes C3. Hindi rin po nakita dito ni Naka ang gusto ng computer na Knight B3. Tapos Queen B4 bago ka-capture. Lalim mga kamatsas, malalim. O Rook takes, Queen takes, Knight E2, exchange, takes, at nag A5. Ayun. Minadali po dito ni Levon. Kumbaga parang feel na niya yung isang pawn na lamang niya. At para maiwas din po sa pagkakatreat. Pero ang accurate pala dito ay H3 muna. Basag muna pala sa king side. Basag muna. Oo nga, no? Perfectong tirang to. Kasi pag kinapture ito, pag kinapture yung A7, Queen C1 check, King F2, ka-capture, so may tempo threat pa. So King takes G2, tapos Rook H5, idea mag-Rook G5, yan ang perfect. Galing ng mga diskarte, no? Para yan talaga ang tuloy-tuloy na diskarte na para maka-atake. Balik tayo. Nag A5, H3, ayun, na-good mo ba naman ni Naka? Nakita niya kasi H3 malakas na-miss. So nag-Rook H6, saan pupunta yan? Pero bad move this time. Kanina good move yan Dapat po is castling. Ayun. Ang galing para yung tore ilagay dun sa A8, rook behind, pass pawn para masuportahan ng push-push. Ayun ang tamang tira mga kamatsas. Pero balik po tayo sa ginawang Rook H6. Rook D2 para makadungaw ng gulo-gulo pero mali pa rin. Dapat Rook C2 para may tempo na. No? Nag-Rook D2, A4, F4, wala na. Kung sa bagay po, ang time control nila ay less than 1 minute. So bullet na to considered. So F4, A3, okay, pass pawn, takes, and chumek, King H2, at dito, ayun, saka kinapture with tempo check, King H1, Queen A1 check, King H2, Queen A5 check, King H1, at nag Queen E7, ayun, para suportahan muna yung pawn, baka kasi makuha ng ganun-ganun lang. And nag-Rook C2, dudungaw pa rin ng gulo-gulo check, nag-Rook D6 para kung chumek man, may pangharang ng tore, at nag-Queen F3, tineret ang pawn, nag-Rook D8, depensado na. Rook A2 and Rook A8. Ayan. Pagka ganyan po, iba ng usapan nito. Masyado nang malakas ang pass pawn kapag... Dapat kasi ang tore, nasa likod ng pass pawn hanggat maaari. Basta nasa likod, pero nasa harap Palatandaan po yan ng poor defense against opponent's pass pawn. Nag-E5, okay, discovered attack. Nag-Rook A5, threat. E6, wala na. Panggulo na lang si Naka. Ginugulo na lang ni Naka. Tiniret yung tore, Queen D8, depensa muna. Check. Okay. So nag-Rook D2. Dito po mga kamatsas, may trap Halimbawa mag-Rook takes A3, may Queen D1 check, papaangatin and then Queen D6 check, kuha ang tore. So sinet up pa ni Lebo ng trap pero nakita ni Naka. Nag-Rook D2, Rook D5 sinabayan ng exchange ng tore pero hindi po nagustuhan ng computer. Dapat daw po ang tira ay Queen to G5. Ayan lang, no? Para depensahan yung tore at ready to push. At halimbawa, kung mag-Rook A2, mag-Rook C5 para diretso na po check. Wala na. Deads na dito ang white pagka ganyan. Balik tayo sa ginawang Rook D5. Kinapture ni Naka, capture. Talagang nag-decide na lang talaga dito si Lebon na ibigay yung pawn. Kumbaga sa isip niya, mayroon pa naman akong extra pawn 2 pawns ang lamang ko Ayun. Kumbaga parang mapasimple, mapagaang, may extra pawn pa rin naman. Hinamo ng queen to queen, gusto niyang i-convert. Pag kinapture nga naman, king and pawn ending, may extra pawn, so black is winning. Obligadong iwasan ang hamon na yan. Queen F7, depensa Queen D4, atake sa H4, Queen H5. And then King G1, Queen G5, Queen A7, Queen C1 check, King H2, check ulit, King H1, and then D4. Nag-Queen D7, Queen E4, check ulit. Ayun, so ayun, unti-unting nahatid Unti-unting naihatid Check ulit, lipat. Ayun, G5. Check ulit, parang perpetual check kung tutuusin pero ito po ang tamang proseso kasi walang mangyayari kung hindi susugod yung blocking. Walang mangyayari. So, yun Ayun, nakatago na. Tapos, ayun, may threatening matcha sa H7. Queen F5 na pressure na rin si Lebon, Dapat ang accurate dito ay
King G6 kapag nag-Queen B6 check, King F5. Pag nag-Queen F2 check, King E6. Pag chumek uli doon, hindi na pwede, may huli. May huli. O, yan ang tinatawag na huli ka balbon. Harang na, mayroon pang sundot ng check, obligado maku-queen to queen, unstoppable na yung pass pawn. So, talo na rin talaga mga kamatsas. Balik tayo sa Queen F5, Queen D8 para gulo-gulo check na lang doon. Queen E5 check at nag King H1, Queen A1 check, King H2, check ulit, King H1 and nag Queen to E4. Nakita ni Levo ng perfect square ng Queen, depensado na yung pawn. At nag King H2 ulit, Queen F4 check, ayun, unti-unting naihatid. At nag Queen to D3, may threatening matchas, grabe talaga si Nakamanundot, ano? King H6, ayun, depensa. Queen E2, ayun, may sundot ng check. At nag Queen to D6, ayun na, threatening. Hinarangan na, Queen D4, King H2, and then Queen E5 check. And then pagbaba ng King, may check sa ilalim. Sa makatuwid bagay, ito na po ang kanilang standing mga kamatsas. What great results. Sa upper bracket, ito po. Okay, yung mga natalo, babagsak yan sa lower bracket. So si Hans Smoke Niemann, grabe matagumpay na nanalo kay Sindarov. Kaya ang maglalaban po sa semifinals ng upper bracket ay sila Fabiano Caruana and Hans Smoke Niemann. Ayan, magandang laban ito. Arjun Erigay sina ang kalaban ni Levon Aronian. Okay? At sa lower bracket naman, tingnan natin yung forma ng mga bumagsak sa upper bracket, babagsak dito sa lower bracket. Ayan na po, no? Hikaru Nakamura bumagsak kalaban si Leiner Dominguez. At si Vincent Kamer kalaban si Pragnananda. Wesley So kalaban si Nodirbek Abdusatorov. At si Sindarov kalaban ay si Magnus. Ayan, galit na galit si Magnus. Kumbaga, pag ito na champion pa ni Magnus ang tournament na ito, napakalaking partida ang binigay niya. Bili mo, nasa losers bracket siya. Grabe, no? Ang laking partida niya, tapos sa talunin niya sa grand final twice to beat ang nasa upper bracket winner. Abay, sobrang partida yan. Okay? Ayan po, maraming salamat sa updates natin. Abang tayo na magiging resulta ng kani-kanilang mga semifinal rounds. At ito na po yung shoutout natin mga kamatsas sa ating nakaraang upload video na iniwanan natin ng puzzle. Ayan, congrats, shoutout sa unang nag-comment na si Joey Parco. Shoutout. At sino ang mga nakasagot? Ayun, si Sixto Panaligan, shout out. And then kay Henry Villalon, kay Jared Zac Rivera, kay Abner Masyado. Yan, masyadong magaling ang tira mo. Joel James Taray. Alright, sino pa? Ayun, wala na. Bagamat hindi na shoutout ang iba, pero maraming salamat po sa inyong palagi ang pag-comments. Shoutout po sa lahat na nag-comments. Thank you po sa inyong support. Ang ating pag-progress po sa YouTube, bahagi po kayo dito mga kamatsas. Okay po, i-promote ko lang din ang aking Kamatsas Super Supporters join button sa YouTube natin. Nagtuturo po ako doon ng concentrated opening studies. Especially yung aking po mga paborito, ang aking expertise na Hyper Accelerated Dragon, Vienna Gambit at iba pang mga paparating. Every Sundays 10 a.m. to 12 noon, live training po yan mga kamatsas. Kung kayo po hindi maka-attend ng live, automatically pwede siyang i-replay para inyo pong mapag-aralan for reviewer. Okay po? So join na po kayo, try nyo. Pag di nyo nagustuhan, wag na kayo mag-renew sa next month. Pero pag nagustuhan nyo po, tuloy-tuloy nyo lang mga kamatsas. Nandito lang po ako para magbigay ng serbisyo na talagang matindi. Bubuhos ko po lahat doon yung aking nalalaman, especially sa opening studies. Maraming salamat mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.